Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mulat sapol, no? Parang yun ang naging joke na parang gusto mo maputol ang puno, punta ka sa DNR. Pero kasi ano na yan parang nangyari na hinahabol mo na lang sinusubukan mo na lang gawing okay yung pinahintulutan mo. Babalik at babalik pa rin siya na dapat ma-hold into accountable yung mga pumayag. Actually, yung namimiss kasi ng DNR dun sa debate dito is hindi siya usapin kung i-earthball natin yung mga puno. Ang usapin siya is ba't nila pinayagan yung project in the first place. This is a room para sa kanila, parang pagnilayan nila o mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang na-fulfill natin yung mandato natin? Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabton, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Si Kyle Bulias sa Pool Sabado. Sa Pool Sabado. Sa Pool Sabado. Sa Pool Sabado. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao sa ulo ng ating mga balita. Sa Pool Sabado. Department of Education all set na para sa pasukan sa Lunes. Sa Pool Sabado. Pagdinig ng Blue Ribbon sa flood control scandal, kinwestiyon ng Office of the Ombudsman. Sa Pool Sabado. Congressman Terry Ridon inalmahan ang alegasyon ng umano'y ex-Marines na tumanggap siya ng maleta. Sa Pool Sabado. Big time oil price hike sa diesel at kerosene asahan sa susunod na linggo. Presyo ng gasolina posibleng may rollback.
sa Pool Sabado. Loan sa mga bangko tumaas ng 11.4% nitong buwan ng Abril ayon ho yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa Pool Sabado. At 20 kabahayan na sunog sa San Dionisio, Parañaque City. Isang lalaki sugatan. Sa Pool Sabado. Yan ho ang ating headlines ngayong Sabado ng gabi. Sa pangalan ho o sa ako po ang inyong makakasama sa isang oras na balitaan at diskusyonan. Ito ho si Kyle Bullas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Sa detalye ho ng ating mga balita. Naglabas na ng bagong emergency learning guidelines ang Department of Education sa pagsisimula ng school year 2026-2027. Sa bisa ho ng DepEd Order No. 14 Series of 2026, ang guidelines ay nagbibigay sa school heads ng division o school heads, mga division alternative learning system focal at school division superintendents ng mas malinaw na paggawa ng mabilis na desisyon. Kabilang sa 4 na framework ang hayo o continue, kung saan patuloy o ipagpapatuloy ang regular learning kapag ligtas sa mga stakeholder. Kabilang din dito ang hinay o ease in, kung saan nagpapatuloy naman ang pagkatuto sa mas mabagal at flexible na paraan. Hinga o check-in, binabawasan naman ang academic demands. At ang pinakahuli ay ang hinto o stop, kung saan pansamantalang itinitigil ang academic learning dahil nanganganib na po ang kaligtasan ng mga stakeholder. Git pa ng DepEd, mahalaga ito kapag naapektuhan ng bagyo, baha, lindol, matinding init. Sa panahon ng health crisis, karahasan, armed conflict, at iba pang uri ng emergency. Sa Pool Sabado. Samantala, nagbabahay-bahay na ang Department of Education upang hikayatin ng mga magulang na i-enroll ang kanilang mga anak bago ang pagbubukas ng klase sa araw ng Lunes. Sa panayam ng programang Special on Saturday sa DZRH, sinabi ni DepEd Assistant Secretary at NCR Regional Director Joy Sandaya na bahagyang bumaba ang bilang ng enrollees ngayong taon. Inaasahan nilang nasa 26 hanggang 27 milyong mag-aaral ang papasok ngayong school year 2026-2027. Mas mababa ito kung ikukumpara sa halos 28 million na enrollees noong mga nakaraang taon. Ayon kay Andaya, hindi biglaan ang pagbaba ng enrollment dahil nakikita na umano ito sa nakalipas na 2 taon at posibleng may kaugnayan sa pagbabago sa population growth sa nakaraang dekada. Sa Metro Manila, inaasahan ng DepEd ang nasa 2.7 million learners ngayong taon. Meron na pong pag-recognize doon po kay Senate President. Ang iba marahil ay hindi pa nag-enroll. In fact, mayroong mga bata tayo na tinatapos muna ang 1 buwan bago mag-enroll. Oh. And that's why we're talking to our teachers and our principals na magbahay-bahay na tayo upang may kayat ang ating mga magulang na papuntay na sa klase ang mga bata. Kasi marami silang mamimiss na mga lessons kung hindi sila pumasok. Maganda kasi na pagpasok pa lang ng klase, handa na sila, alam na nila mga requirements, di ba? Para naka-ano na din sila, makaka-engage na sila sa kanilang mga kaklase. Sa Pool Sabado. Kaugnay pa rin ho ng 2026 Balik Eskwela, pinabulaanan ho ng DepEd ang kumakalat na social media post na nagsasabing kanselado ang unang araw ng klase sa June 8 sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa DepEd, fake news ang impormasyon na June 15 na ang pagbubukas ng klase. Paalala ng ahensya sa publiko, maging mapanuri sa mga impormasyong nababasa online at iwasang maniwala o magpakalat ng mga hindi beripikadong balita. Hinihikayat din ng publiko na sundan lamang ang mga opisyal na social media accounts ng DepEd para ho sa tamang impormasyon. Sa Pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, mahigit 20 individual ang pinadalhan ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee para sa pagdinig sa araw ng Lunes.
Batay sa kautusan ni Senator Erwin Tulfo, chairman ng Blue Ribbon Committee, kabilang dito sina late Congressman at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, NBI Director Attorney Melvin Matibag, gayon din ang mga opisyal ng DPWH, Department of Justice, Department of Budget and Management at ang 18 ex-Marines na nag-deliver umano ng male-maletang pera. Ipadadaan ang imbitasyon ni Romualdez kay House Speaker Faustino Bojedi III bilang courtesy, habang kay Attorney Levito Baligod naman para sa mga ex-Marine. Sa pool Sabado. At kaugnay ng balitang yan, ipinagtataka ni Ombudsman Boying Remulla kung bakit kailangan pa umanong muling magsagawa ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal. Sa programang executive session sa DZRH, sinabi ni Remulla na ginagawa na nila ang investigasyon alinsunod sa saligang batas. Kinumpirma ni Remulla na natanggap na nila ang imbitasyon para sa pagdinig sa Lunes, pero nagtataka sila bakit kailangan pang dumalo gayong gumugulong na ang investigasyon. Narito ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Just thinking out loud. Oo. Ba't nag-Blue Ribbon Committee ulit tungkol sa flood control? Ano ba yan? Siyempre, kanya-kanyang agenda yan. Diba? Kaya nga eh. Maliwanag na maliwanag yun. Maliwanag yung agenda. Ginagawa na namin yan eh. Trabaho na namin. Basta actually nakatanggap kami ng imbitasyon. Oo. Sabi ko, anong gagawin namin doon? Eh kami na nga yung nailagay sa saligang batas Para na dapat umayos ng ganitong mga problema. Ano yung gusto nilang kunin pa sa amin? At ito lang, sigurado naman sasabihin sa inyo, Ombudsman. Ako nagtataka talaga ako kung ba't gano'n. Sa pool Sabado. Kaugnay ng balitang yan, iginiit ni Ombudsman Boying Remulla na hindi siya nakikipagnegosasyon sa mga isasampang kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Sa programa pa ring executive session, sinabi ni Remulla na hindi sandata ng politika ang ombudsman at wala siyang kinakausap na sinuman. Reaksyon nito ni Ombudsman sa nakaraang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na may mga nag-aalok daw sa kanya na talikuran ng majority bloc upang maibasura ang kanyang kaso. Sabi ni Remulla, walang pwedeng mangako at susundan lamang umano nila kung ano ang ebidensya. Narito muli si Ombudsman Remulla. Si Senator Jinggoy Estrada na marami rin ako makakausap sa kanya tungkol sa mga kaso. Ang sasabihin ko lang sa mga kung sino man ang mga akusado, merong kumakausap, eh hindi ho ako nakikipag-usap kahit kanino tungkol sa ganyang bagay. Tungkol doon sa mga kasong kinakaharap nila sa kasi Ombudsman. kung ano ang ebidensya, yan po ang aming susundin. Kung ano ang ebidensya, we will follow the evidence. Hindi pa pwedeng papangakuan sila. Walang pwedeng mangako. Walang pwedeng mangako. Nasabihin nila, sige, mag-ayos-ayos na kayo. Ako na bahala kay Ombudsman. Walang ganon. Wala. Paklaruin Sa pool Sabado. Samantala, muling iginiit ng sandatahang lakas na labas na sa institusyon ang mga aksyon ng 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico. Sa notice sa media na inilabas ni Colonel Circes Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, nakiusap ang militar na wag nang tawaging 18 Marines o ex-Marines ang nabanggit na grupo. Bukod kasi sa katotohanang hindi naman sila lahat naging miyembro ng Philippine Marine Corps, binigyan din ni Trinidad na lahat ng mga dating sundalo ay wala na sa serbisyo nang magtrabahong security aid ng nabanggit na mambabatas. Una nang sinabi ng Philippine Navy na karamihan sa nagpakilalang 18 Marines ay dishonorably discharged o pinatalsik sa serbisyo dahil sa mga paglabag. Kamakailan lang ay nagpatawag ng press conference ang 18 pero itinaboy ng mga ito ang mainstream media na nagtungo sa venue sa Pasig City. Pinakahuli nilang public appearance sa pagharap sa hearing ng Senate block na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta at Senator Alan Peter Cayetano. Sa pool Sabado. Kaugnay pa rin ang balitang yan, mariing pinabulaanan ni Congressman Terry Ridon, miyembro ng House Prosecution Team, ang alegasyong tumanggap siya ng maleta na naglalaman ng pera mula sa kickback sa maanumalyang flood control projects. Sa isang news forum, iginiit ni Ridon na hindi nabanggit ang kanyang pangalan sa orihinal na affidavit at wala umanong sapat na batayan ng mga alegasyon. Handa naman ang mambabatas na harapin ang paratang na aniya ay bahagi lang ng paninira sa House Prosecution Team para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Samantala, isang maleta ang ipinakita ni Ridon na may laman na mangga at peluka at iginiit na hindi lahat ng maleta ay naglalaman ng pera. Para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ko lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po may mangga at peluka. The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi ho kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po na kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalatag po ng Kamara, ilalatag po ng House Prosecution Panel, yung pong lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, yung AMLAC reports, yung pong NBI reports, yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo. So bumalik po tayo sa usapin. Ang usapin po ay ang pagpapanagot sa pangalang Pangulo. Wala pong iba. Maraming salamat. Sa pool Sabado. At kaugnay ng balitang yan, kumpiyansa ang House Prosecution Panel na hindi magkakaroon ng hiwalay na pagdinig sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa rin kay Congressman Terry Ridon, ang haharapin lang nila na presiding officer ay si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Git ni Ridon, walang ibang pwedeng magbukas ng Senate Impeachment Court kundi ang Gatchalian Block. Sabi ni Ridon, hindi lang sa impeachment trial kinikilala ang liderato ni Gatchalian, kundi maging sa official functions kabilang ang Legislative Executive Development Advisory Council at ang bicameral committees. Narito muli si Representative Terry Ridon. Meron na pong recognize doon po kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. At ang tingin naman ho natin, hindi ho mangyayari na magkakaroon po ng magkahiwalay po na trials sapagkat iisa lang naman po yung grupo na meron pong kapasidad na makapag-convene una ng plenaryo, pangalawa ng Senate Impeachment Court. Wala pong iba kundi sa pangunguna po ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa pool Sabado. Alas 9:16 na ho ng gabi, halong bad news at good news sa ating mga motorista. Asahan na ang malakihang dagdag at rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa Oil Industry Sources, 3 piso hanggang 4 na piso ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel, habang 5 piso hanggang 6 na piso naman sa kerosene. Habang may inaasahan naman na piso at 50 sentimo hanggang 2 piso at 50 sentimo na rollback sa kada litro ng gasolina. Sa Lunes, malalaman ang final na oil price adjustment na ipatutupad naman sa araw ng Martes. Sa pool Sabado. Samantala, tumaas ng 11.4% ang loan sa Universal at Commercial Bank sa buwan ng Abril. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, tumaas ng 11.8% ang outstanding loan sa mga residente nitong Abril mula sa 11.1% sa buwan ng Marso, habang ang loans naman sa business activities ay tumaas ng 10.7% nitong Abril. Mula naman yan sa 9.7% noong March. Lumaki rin ang pautang ng mga bangko sa real estate activities, electricity, gas, steam at air conditioning supply. Sa pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, hindi bababa sa 20 kabahayan ang tinupok ng apoy sa sunog na sumiklab yan ho sa kahabaan ng Lopez Haina Street sa San Dionisio, Parañaque City kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, gawa sa light material sa mga bahay dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy. Nagsimula ang sunog mag-aalauna ng madaling araw kanina kung saan umabot ito sa ikatlong alarma bago tuluyang nakontrol. Tuluyan itong naapula matapos ang halos 5 oras. Isang lalaki naman ang napaulat na nasugatan sa kanyang kaliwang paa. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Sa pool Sabado. Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras, alas 9:18 ng gabi. This time check is
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kalalala Fabcon! Kalalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Kalalala Fabcon! Kalalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kalalala Fabcon! Kalalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kalalala Fabcon! Kalalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas ang ating oras, 22 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Nagbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito ho ang inyong lingkod, Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sapul Sabado. Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Esther kaninang alas 8 ng umaga. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang Tropical Depression Esther sa layong 650 kilometro mula sa Hilagang Silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugsong nga abot sa 70 kilometers per hour habang kumikilos pa Silangan sa bilis na 40 kilometers per hour. At kaugnay ho ng balitang yan, sa ating linya ngayon si Sir Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Makibalita nga tayo kung ano magiging lagay ng ating panahon lalo sa kinabukasan o sa mga susunod na araw sapagkat magpapasukan na ho ang mga bata. Sir Obet, magandang gabi. Welcome ho sa DZRH.
Magandang gabi po, ganyan sa lahat ng mga tagapakinig natin. Nabanggit nyo na nga po, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Esther at hindi na po ito nakaka-apekto sa ating bansa. Samantala, patuloy tayong inaasa magdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan ang habagat, partikular na dito sa may bahagi ng Ilocos Region at Zambales. Bukas po dito rin sa Metro Manila at mga karatig na mga lalawigan, kabilang po ang Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, ilang bahagi po ng Calabarzon, kabilang rin ang Bulacan, ay inaasahan po natin medyo maulap pa rin ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Sa ibang bahagi ating bansa, mga localized rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Nabanggit nyo nga po, this coming week ay pasukan na at ang inaasahan po natin sa ngayon, wala pa naman tayong minomonitor na low pressure area, wala rin tayong iba pa nagbabanta na bagyo at posibleng medyo humina po yung habagat. Kaya asahan na lang ng mga kababayan natin sa papasok po na mga araw ng pasukan ay mainam magdala po tayong pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi kung kailan nga po uwian ng ating mga estudyante at sa umaga din posible po sa madaling araw kung kailan papasok yung mga estudyante posible po ang mga localized thunderstorms. At yan po ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center Obet Badrina. Magandang gabi po. Sa Pool Sabado. Maraming salamat Sir Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Sa Pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, nakapagtala ng minor phreatomagmatic eruption ang Bulkang Taal sa Batangas kaninang hapon. Ayon sa PHIVOX, naganap ang pagsabog bandang alas 2:55 hanggang alas 2:56 ng hapon. Nagbuga ang bulkan ng plume na may halong usok at na umaabot sa 100 metro ang taas mula sa main crater. Naobserbahan ang naturang volcanic activity sa kuha ng main crater at daang Castilla stations. Nananatili naman sa alert level 1 ang Taal Volcano. Sa Pool Sabado. Alas 9:25 ho ng gabi sa iba pa nating mga balita. Pinalaga ni Dr. Tony Leachon ang ipinato na suspensyon laban sa kanya ng Philippine College of Physicians kaugnay ng anti-dengue vaccine. Ayon kay Dr. Tony, pinag-aaralan na ng kanyang mga abogado ang posibleng legal na hakbang laban sa desisyon ng organisasyon. Kasabay nito, muling iginiit ni Leachon ang kanyang suporta sa pagpapatuloy ng pagdinig sa mga kasong may kaugnayan sa Dengvaxia. Aniya, mahalagang mabigyan ng pagkakataon ng mga pamilya ng mga batang namatay matapos mabakunahan upang marinig at mabigyan ng kasagutan. Samantala, binatikos ni Leachon ang umano'y kawalan ng due process sa ipinato na parusa ng PCP dahil hindi anya siya nabigyan ng sapat na pagkakataong maipresenta ang kanyang panig o umapela sa desisyon. Sa Pool Sabado. At kaugnay ng balitang yan, giniit naman ng Philippine College of Physicians o PCP na dumaan sa masusing ethics process ang ipinato na 6 na buwang suspensyon laban kay Dr. Tony Leachon. Ayon sa PCP, ang desisyon ay nakabatay sa kanilang constitution, bylaws, code of ethics at mga itinakdang disciplinary procedures. Samantala, kinilala umano ng PCP ang karapatan ni Leachon na gamitin ang mga remedy na nakapaloob sa kanilang mga patakaran at mga umiiral na batas. Nauna nang sinuspende ng PCP si Dr. Tony dahil sa paglabag sa Code of Ethics kaugnay ng umano'y mapanirang pahayag at mga akusasyon laban sa ilang kapwa-doktor na walang sapat na ebidensya. Sa Pool Sabado. Samantala, patuloy pa rin sa pagnipis ang supply ng kuryente dyan ho sa Visayas. Ayon sa Department of Energy, 2 oras isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid mula kaninang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Umabot na sa 2,493 megawatts ang peak demand nito habang nasa 2,640 megawatts naman ang available na kapasidad. Simula lamang nitong Mayo, nasa 20 beses na isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid. Pero ginarantiya ng Department of Energy na ginagawa na nila ito ng paraan, kabilang ang paghahanap ng mga pasilidad na makapagbibigay ng ancillary services gaya ng modular gensets at battery energy storage system. Sa Pool Sabado. Samantala, pinag-iingat ng Philippine Coast Guard ang mga residente sa Northern Luzon. Kaugnay po yan ng rocket launch ng bansang China sa June 10. Ayon kay Lieutenant Junior Grade Mark John Gazingan,
Isasagawa ang launch sa pagitan ng alas 3:22 p.m. at 4:45 p.m. Yan ho ay sa araw ng Miyerkules, June 10. Kabilang sa posibleng pagbabagsakan ng rocket debris ang mga katubigang sakop ng Cagayan at Ilocos Norte. Pinapayuhan ang mga sibilyan na huwag hawakan ng anumang mamamataang rocket debris o iba pang mga kahina-hinalang mga kagamitan at dapat itong ipagbigay alam agad sa mga otoridad. Sa Pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, nagpapatuloy ang ugnayan ng Department of Environment and Natural Resources at ang Office of the Solicitor General para sa paghahain ng kaso laban sa operator ng nasunog na Navotas Sanitary Landfill. Sinabi ni DNR Assistant Secretary Norlito Eneran sa DZRH na mananagot ang lahat ng sangkot sa nangyaring kapabayaan sa naturang landfill. Una na ring binilaan ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang Philippine Ecology System Corporation operator ng naturang landfill na sila'y mananagot sa environmental negligence matapos masunog ang kanilang property. Narito ang pahayag ni Assistant Secretary Norlito Eneran. Ongoing po yung aming coordination with the Office of the Solicitor General. Alright. Kasi sila po yung ating katuwang pag nag-file po tayo ng kaso. Yung ating mga investigation reports are already there. May mga meetings na rin po kami by no less the Solgen herself, nakausap na po namin. And ongoing na po yung plan to file cases. Sa Pool Sabado. Samantala, tiniyak ni DNR Assistant Secretary Narlito Eneran na posibleng maalis ang suspensyon sa New Carmen Sanitary Landfill sa Davao City at makapag-ooperate muli ito next week. Kinakailangan lamang aniya na masunod ang mga safety requirements para maprotektahan na rin ang mga manggagawa at kalapit na komunidad nito. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Eneran na nakapaghain na ng mosyon ang Davao City LGU kasabay ng pahayag na kanilang kahandaang sumunod sa lahat ng itinakdang requirements. Effective next week, kung makukomply lang po ng LGU Davao yung ating mga requirements, ay pupwede na natin ma-lift ang suspension. Malinaw naman po dun sa ating naging suspension order na dapat mag-comply ng mga requirements, specifically dun sa pagsiguro natin na safe at ligtas yung ating landfill. Kasi meron po tayong mga residente na malapit doon, sinisigurado natin na malayo na sila ngayon at hindi na mag-cause ito ng distraction sa buhay and sa property ng community. Sa Pool Sabado. Bagyang bumagal ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa Pilipinas nitong buwan ng Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 6.8% ang inflation na mas mababa kung ikukumpara sa naitalang inflation rate na 7.2% noong buwan ng Abril. Mas mataas pa rin ito sa napakababang 1.3% na inflation rate noong namang buwan ng Mayo. Pangunahing nagtulak ng pagbagal ng inflation ay ang pagbaba ng singil sa transportasyon, kasabay ng dahan-dahang tapias presyo sa singil sa kuryente, tubig at ilang pangunahing pagkain. Sa kabila naman nito, may mga sektor pa rin na patuloy na sa pagtaas ng presyo tulad ng alak, sigarilyo, damit at mga pagkain sa restaurant. Sa Pool Sabado. Kaugnay ng balitang iyan, hindi dapat magpakampante ang bansa dahil sa bahagyang pagbagal ng inflation nitong buwan ng Mayo. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Executive Undersecretary Erwin Santa Ana na bagamat bumagal ang inflation, mataas pa rin ang presyo ng langis, kuryente at bigas. Kaya naman patuloy pa rin ang pagsasagawa ng mga hakbang ng gobyerno para maibsan ang mga economic price pressure gaya ng El Nino na makakaapekto sa mga mamamayan. Narito ang pakinggan natin ang tinig ni Undersecretary Erwin Santa Ana. Bumagal nga yung inflation to 6.8 from 7.2% noong April. Ibig sabihin nito, humina ng kaunti yung pagbilis ng pagtaas ng presyo, lalo na sa pagkain at transportasyon. Ito, welcome development po ito sa amin, but we remain cautious kasi yung mga price pressures po nandyan pa rin. So,
To answer your question, I think it's not a cause for celebration, no? Bagamat bumaba yung inflation rate natin, tuloy-tuloy lang po yung mga hakbang ng pamahalaan under the uplift. Sa Pool Sabado. Samantala, good news ho sa ating mga motorista o sa mga commuter. May alok na libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 para sa lahat ng mga pasahero sa Araw ng Kalayaan sa June 12. Ayon sa Department of Transportation, maaaring ma-avail ang libreng sakay sa buong linya ng MRT Line 3 sa dalawang magkahiwalay na schedule. Magsisimula ito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at masusundan naman sa hapon mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Sa Pool Sabado. Yan na ho ang kabuuan ng ating balitaan dito ho sa Pool Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama, ito ho si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbabalik ho ang ating programa Sa Pool Sabado. Ilan po muna mga paalala. Alas 9:34 ng gabi. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Habswan. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mulat sapol, no? Parang yun ang naging joke na parang gusto mo maputol ang puno, punta ka sa DNR. Pero kasi ano na yan eh, parang nangyari na eh. Hinahabol mo na lang sinusubukan mo na lang gawing okay yung pinahintulutan mo. Babalik at babalik pa rin siya na dapat ma-hold into accountable yung mga pumayag. Actually, yung namimiss kasi ng DNR dun sa debate dito is hindi siya usapin kung i-earthball natin yung mga puno. Ang usapin siya is ba't nila pinayagan yung project in the first place. This is a room para sa kanila, parang pagnilayan nila o mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang na-fulfill natin yung mandato natin? Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Sa Pool Sabado. Manila. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome back ho sa programang Sa Pool Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama ngayong gabi. Ito po si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kanina nagkamali pa ako sa introduction kasi syempre nasanay tayo na si Kuya Boy ang nakakasama natin tuwing Sabado ng gabi. Pagpasensyahan nyo na ho ako. Anyway, inanunsyo na nga ho earlier this week, natong parang, kung di ako nagkakamali nitong nakaraang Webes, inanunsyo na nga ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Diba, napakaganda ng timing sapagkat sa araw ng Lunes, magpapasukan na ho ang mga chikiting. Kamusta ho ba ang paghahanda ng ating mga parentals? Planchado na ba ang mga uniform ng mga bagets? Bago ho yan, baka, kasi diba may mga school na, anong tawag dito, yung nagbibigay agad ng assignment, diba? Before pa man mag-umpisa yung first day ng kanilang klase. Bagamat I understand hindi naman nito lahat ay napakabibigat, usually karamihan diyan lang ang assignment nila, advanced reading o kung may mga kailangan silang dalhin para sa first day of classes, diyan ho yan nakalagay. At yan ang hindi yan ho ang nakakamiss sa panig ho nating mga nagtatrabaho na. Nakakamiss bumalik sa pagkabata at mag-aral muli. Yung excitement ng first day of classes, diba, nararamdaman pa naaalala pa natin yan.
na madaling araw gigising, di ba? Pupungay-pungay pa ang mga mata. Tamad na tamad bumangon sa higaan kasi syempre malamig. Nasanay tayo na more than 2 months, almost 2 months na nakabakasyon. Tapos all of a sudden biglang ayan na, pasok ka na ulit. Panibagong kabanata sa buhay. Pero syempre excited tayo kasi makikilala natin yung mga bago nating kaklase. O dun sa mga transferee, di ba? Bagong environment. Panibagong set ng mga tao na pakikisamahan mo ulit para sa isang buong taon ng pag-aaral. Dagdag pa natin dyan yung mga bagong gamit sa school. Syempre, maraming kabataan ang mapalad kapag sila yung tipong bago lahat ng kanilang gamit sa school. Pero hindi naman yan kabawasan sa panig ng mga kabataan na recycled yung kanilang mga gagamitin. Lalo na sa panahon ngayon, grabe na ho ang epekto ng climate change. So hanggat maaari sa ating mga mumunting mga paraan, especially sa panig ng mga estudyante, sa mga anak ho ninyo, kung kaya ho natin i-recycle yung mga hindi pa nasusulatan ng mga notebook, ayun ho yung gamitin natin, i-impart natin sa ating mga sa ating mga anak yung kahalagahan ng pagre-recycle. Diba? Para maiwasan natin yung sobrang dami nating waste, yung kalat na naipoproduce. Nasasayang ho yung mga papel na hindi naman nasusulatan pero naitatapon na lang kasi luma na raw hindi na daw mapapakinabangan pa rin naman yan, di ba? At kasabay nga yan yung dahil nga idineklara na yung rainy season, ano ho ba yung realidad nito? Sa panig ng ating mga commuters, sa mga magbabalik sa eskwela, asahan ho natin yung mas mabigat na daloy ng trapiko. At kung kayo ho ay nakatira sa flood-prone area na konting ulan lang, gutter deep na agad ang mga pagbaha. Ako sana ho, kasama ho sa naging paghahanda. Hindi lang ho sa mga pampublikong paaralan. Dapat yung mga LGU rin natin proactive din. Hindi naman ho bagong balita na June na sisimula ng klase ngayong taon. I-expect na ho natin na panahon ng tag-ulan ng buwan ng Hunyo. So, kailangan na hopefully nakapagsagawa na ng mga declogging operation ang lokal na pamahalaan. At sana nakapag-invest sa iba pang mga flood control measures. Yung totoong flood control ha. Hindi ho yung guni-guni lang. At syempre, sa panig ng mga nagtatrabaho, again, expect nyo ho yung heavier traffic. Dahil dagsana ulit ang mga estudyante. Ngayon, kanina meron ho tayong balita tungkol sa pagbubukas ng klase. Ito hong bagong guidelines, emergency guidelines ng Department of Education. Kaugnay po ito ng pagkakaroon ng class suspension. Kasi alam naman natin kapag panahon ng tag-ulan, synonymous ho yan sa class suspension. Diba? Kakaumpisa lang ng klase. Class suspension agad ang ating pinag-uusapan. Pero ito, naglabas ng mas malinaw na guideline para may gabay yung ating mga stakeholders, yung mga pamunuan ng mga paaralan, kaugnay ho ng pagsususpindi ng klase. Ito ho ay hindi lang ho ito tungkol sa panahon ng tag-ulan. Sakop po nito ang lahat ng mga sitwasyon. Diba? For example, before, ang klase kasi ay nag-uumpisa ng buwan ng Agosto, so tumatawid ho yan hanggang April at May, kung saan napakatindi ho ng init. And alam naman natin na kapag sobrang taas ng heat index, hindi ho yan kinakaya ng mga estudyante, especially mga maliliit na bata. Kaya kinakailangan pa rin mag-suspend ng klase. At sa panig ho ng mga lugar na may
kaguluhan. Yan, sakop pa rin ho yan ng bagong guidelines. Ito ho yung meron hong 4 na parang framework ang Department of Education. Yung una, yung continue o hayo. So dito ho, regular pa rin yung klase. Ibig sabihin, kung face-to-face classes pa rin yung ipinatutupad. Dahil ang criteria ho natin dito ay ligtas ang lahat ng stakeholders. Sino-sino ba to? Yung mga estudyante at yung kanilang mga kaguruan, syempre. Ito naman yung ease-in o hinay. Diba? Nagpapatuloy pa rin yung pagkatuto pero gagamitan na ito ng flexible na paraan. Mas mabagal na paraan. So, pwede na ditong i-apply yung pagpapatupad ng synchronous classes pa rin, pero online. Diba? Ibig sabihin, meron pa ring pasok, pero online nga lamang. Yung pangatlo naman, yung hinga o check-in. Ibig sabihin, bukod sa flexible na paraan ng pagkatuto, babawasan din yung academic demand. So dito na ho papasok yung asynchronous classes. Ibig sabihin, wala na talagang online classes na gagawin. Pero may mga academic outputs pa rin na kailangan isumite. Pero ito ho ay let's say mas konti siguro kung ikukumpara dun sa usual amount ng academic workload na binibigay sa mga bata. At of course, yung pinakahuli, ito yung stop o pansamantalang itinitigil na yung academic learning dahil nanganganib na yung kaligtasan ng mga bata. So ito ho yung suspended na mismo yung kanilang klase. So yung mga ganitong framework, ito ho ay para sa mga school head. Diba, para may gabay sila kung gusto nilang mag-suspend ng klase sa kanilang paaralan lang. Of course, ibang sitwasyon na ho kapag ang nag-suspend ay yung inyong local government o yung mismong provincial government o kapag galing na ho yung anunsyo. Kapag galing na ho yung anunsyo sa Department of Interior and local government. So kapag ganun ho yung announcement o sa kanila ho nang galing ang announcement, syempre doon na tayo tatalima. Kapag sinabi nilang class suspended, wala na ho, hindi na ho pwedeng i-adapt yung hinga o yung hinay kasi nga class suspended na. Ibig sabihin wala ng klase at all. Pero kung ang abiso ho ng local government ay synchronous o asynchronous classes lang, suspended lamang ho ang face-to-face classes, may discretion pa rin ho ang mga paaralan kung gusto nilang suspindihin mismo yung kanilang klase. Ay magandang gabi muna sa ating Facebook viewers, mga tambay sa ating YouTube Live. Kay Ate Beth Gray, ayan, magandang gabi. Kay Kuya Bentong, kay Jing Montero Natividad, ayan, good evening, watching from Baguio City. Good evening din kay Ma'am Ria Soto, kay JP Acuña at sa kanyang family at sa Team Tangos South sa Navotas City. Ayan, good evening kay Tristan Wyatt Gulay, Eduardo Narvaez, Amoroso Glen. Yan, good evening kay RF Bausa, kay Rostin Andre Mejia. Ayan, watching from Davao City. Magandang gabi din kay Eduardo Narvaez, Rostin, ay nabangit na. Si Kuyang Carlos Miranda Jr. Ayan. Of course, batiin ko din si naka-tune in din ngayon sa ating programa. Of course, ang aking parents dyan sa Laguna, kay Tita Clarice Gerona. Dyan naman asa ka ba tita? Sabay na sa Novaliches, Quezon City. Ayan. Ayan, batiin ko din ng aking mga uncle. Yan, sina Uncle Nonong Fred at si Uncle Totong dyan naman sa Marikina City. Of course, batiin ko din ng advance happy birthday ang aking tatay, si Tatay Andres. Happy birthday, Tatay.
Ayan, magandang gabi kina Nanay Vicky Acuña, niya na may bolang Acuña, kay Arnie, Ate Irene, Tita Rowena Reyes, at kay Kuya Pablito Reyes, kay Reynica Reyes, kay Kuya Jojo Nicolas at Joel, Tita Rosario Carrion, at kay Kerry Perez. Of course, advance happy birthday din sa ating kasamahan sa Easy Rock Manila. Happy birthday kay Lay Manuel Pujada. Of course, ang susunod sa ating programa, batiin din natin ng happy birthday si Lakay Ray Sibayan. Ayan, happy birthday. Ayan, pasukan na sa araw ng Lunes. Sana ho nakaredy na yung mga gamit ng ating mga chikiting. At katulad ho ng sinabi ho sa atin ng DOST Pag-asa, expect ho natin na yung ulan nag-uumpisa tuwing madaling araw. So sa pagpasok ho ng mga bata, sana ho meron ho silang payong, raincoat at bota kung kinakailangan. Ganyan din ho sa kanilang mga pag-uwi sapagkat ang localized thunderstorms usually nararanasan daw ho yan tuwing hapon kapag oras na ng uwian ng mga bata. Ang dami ho nang nangyari nitong linggo lang ito, no? Grabe ho yung nangyari sa yung Senate shakedown. Diba parang hindi pala parang totoong nahati sa dalawang paksyon yung ating mga senador, yung Cayetano Block at saka yung Gatchalian Block. Kung tutuusin, kung pakikinggan naman natin yung kanilang mga sagutan, parang sila-sila lang din yung nag-aaway, parang natatabunan yung issue sa mga pangunahing issue sa bayan na dapat pinagtutuunan ng pansin, lalo na ngayon. Ayan na naman yung panahon ng tag-ulan. Siyempre mauungkat dyan yung kapalpakan sa flood control projects, at of course yung krisis pa rin natin sa edukasyon at yung disaster preparedness ng ating mga lokal na pamahalaan, sapagkat again, katulad ho nung napag-usapan natin nung nakaraang Sabado, hindi naman bago na binabagyo tayo, pero bakit parang yung response parang nagkakagulatan pa rin yung ating mga otoridad, di ba? Siyempre, magkakadugsong ho yan kapag may baha. Siyempre, paralisado ang ating transportasyon. Kahit naman walang baha, hindi naman ganun kagandahan ng ating public transportation. Although ngayon, mas, I think, merong effort ang Department of Transportation para kahit papano maibsan. Pero syempre tayong mga mamamayang Pilipino, hindi ho dapat tayo magsettle sa bare minimum. Hindi ho dapat natin na parang kumbaga maging panatiko tayo ng mga nakaupo sa pamahalaan. Hindi dapat tayo mapagod sa pagdedemand kung ano ba yung deserve nating serbisyo mula sa kanila, dahil sila ho ay public officials, sila ho ay sinasahuran natin sa pamamagitan ho yan ng ating ng buwis na kinakaltas ho sa ating mga sahod. Diba? Parang tayong mga ordinaryong Pilipino, wala tayong say pagdating sa kinakaltas sa ating sahod. Diba? Tuloy-tuloy yan. Kahit yung mga sinasahuran natin ay hindi naman nagpe-perform talaga sa kanilang trabaho. But anyway, antabayanan ho natin kung ano pa yung mga mangyayari. Patuloy hong tututukan yan ng media. Nakatutok ho dyan ang DZRH News. Antabayanan ho natin ang development, especially sa araw ng Lunes. Magkakaroon ho ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee naman ng Gatchalian Block, kung saan imbitado ho dito ang yun hong resource person ng pagdinig ng Blue Ribbon ng Cayetano Block, yung 18
nagpapakilalang dating ex-Marines o dating miyembro ng Philippine Marine Corps at hukbo, di ba? At ang pinakahinihintay talaga dito yung sagot ng Supreme Court. I understand na may inilabas pong statement ang Integrated Bar of the Philippines at siguro sa iba acceptable na explanation ito. At ako personally naintindihan ko naman yung explanation ng IBP, pero kung titignan ho natin yung pulso ng bayan, yung damdamin ng bayan, especially sa social media, napakaingay ho ng social media. Ang hinihintay ho nila ay ang pahayag ng Supreme Court. Bagamat magkakalabel ho yan, di ba, ang judiciary, ang executive at ang legislative. Minsan ang kumbaga may hinihintay na na authority ang publiko para masabi na yan yung final decision. Of course, tayo naman mga ordinaryong Pilipino, dapat matuto din tayong tumanggap ng kritisismo at ng explanation. Hindi porket hindi ho umayon sa ating paniniwala, pananaw, hindi na ho natin agad ito tatanggapin. Diba? Dapat matuto tayong kumilatis kung ano ba yung tamang impormasyon, ano ba yung ebidensyang inilalatag sa ating harapan, at ano dito yung mga pawang mga opinion lamang. At higit sa lahat, wag ho tayong maniniwala sa fake news. Sa Pool Sabado. Yan na ho ang kabuuan ng ating diskusyonan dito ho sa programang Sa Pool Sabado. Magkarinigan ho tayo tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa Hanap Buhay Diaries, at of course alas 9 ng gabi dito po sa programang Sa Pool Sabado. Ako po muli ang inyong nakasama. Ito ho si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang programang Gabi ng Misteryo. Makakasama niyo po dyan si Birthday Boy, Lakay Ray, si Bayan. Bye! Ang oras natin, alas 10 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang